Ako si Sofia. Welcome sa True Payback, kung saan iba ang tama ng kwento. Mag-subscribe na. Simulan na natin. Ang hawak kong champagne glass ay mas mahal pa siguro sa inaakala ng ate ko na kinikita ko sa isang buwan. Pero iyon naman talaga ang punto. Hindi ba? Si Isabel ay laging magaling sa paggawa ng mga assumption. Ang party ay perpektong halimbawa ng lahat ng bagay na kinabibiliban kay Isabel. Isang kalkuladong perpeksyon na idinisenyo para magpahanga. Ang bago niyang property ay nakatanaw sa lawa ng Taal. Isang address na kapag binanggit mo ay mapapahinto ang mga tao. 200 bisita ang nagkalat sa malawak na deck. Lahat ay maingat na pinili para kumatawan sa tagumpay, yaman at mga koneksyon na mahalaga sa mundo niya. Tahimik akong dumating, suot ang isang simpleng itim na bestida na nagkakahalaga ng 10,000 piso. 3 beses akong tinext ni Isabel bago ako dumating. Please dress appropriately. Professional event. Toe. At ang huli, subukan mong huwag akong ipahiya. Simpleng thumbs up emoji lang ang isinasagot ko sa bawat text niya. 1 oras na mas maagang dumating ang mga magulang namin. Agad silang lumapit sa business partner ni Isabel na si Anton De Leon at sa asawa nito. Suot ni Papa ang kanyang blazer mula sa country club. Suot naman ni Mama ang kanyang important occasion na perlas. Mukha silang kabilang doon na siyang buong punto ng kanilang pag-exist. Lumaki akong pinapanood ang pag-arte na ito. 5 taon ang tanda sa akin ni Isabel. At mula nang matuto siyang maglakad, hinulma na siya para sa buhay na ito. Business school sa Ateneo, MBA sa edad na 24, junior partner sa Taal Prime Properties pagsapit ng 28. Ngayon, sa edad na 33, malapit na siyang maging senior partner. Humahawak ng portfolio na kinabibilangan ng mga pinaka-prestihiyosong waterfront properties sa buong bansa. At nandito naman ako, 28. Si Leah, ang tahimik at madaling kalimutang anak na hindi mahanap-hanap ang kanyang direksyon. Ang nangungupahan sa isang simpleng kondo sa Ortigas, nagmamaneho ng 7 taong gulang na Toyota Vios at nagtatrabaho sa isang bagay na malabo lang na naiintindihan ng pamilya ko bilang isang uri ng consulting. Itinigil na nila ang pagtatanong tungkol sa karir ko noong 3 taon. Ang mga sagot ko ay masyadong boring, masyadong teknikal, masyadong hindi katulad ng mga kwento ni Isabel sa mga family dinner tungkol sa mga deal na naisasara at mga kliyenteng napapahanga. Hinayaan ko na lang silang huminto sa pagtatanong. Ang unang oras ng party ay lumipas gaya ng inaasahan. Nanatili ako sa gilid, nagmamasid. Si Isabel ay parang politiko. Kung kumilos sa gitna ng mga tao, lumilipat sa bawat grupo ng may ensayadong kagaanan. Si Anton De Leon ay laging malapit sa kanya. Paminsan-minsan ay dumadampi ang kamay sa siko ni Isabel 1 kilos na nagpapahiwatig ng kanilang partnership sa mga nakatingin. 4 na taon na ang kanilang joint venture sa Taal Prime Properties. Dala ni Anton ang kanyang kaalaman sa construction at mga lokal na koneksyon. Dala naman ni Isabel ang kanyang galing sa sales at ang kisig na nagpapaniwala sa mayayamang kliyente na ipagkatiwala sa kanya ang kanilang mga 7-figure property purchases. Ang hindi nila alam, ako ang nagdala ng pera, 255 milyong piso, para maging eksakto na ininvest sa pamamagitan ng isang private equity firm na itinatag ko 6 na taon na ang nakalipas na nakabalangkas sa sapat na dami ng legal entities para hindi lumabas ang pangalan ko sa anumang dokumentong makikita nila. Ang investment ay nakalista bilang galing sa Sikapin Capital Ventures, isa sa 17 investment vehicles na ginagamit ko para sa iba't ibang proyekto. Pinondohan ko ang 40% ng kanilang expansion sa Taal Lake Development, ang mga luxury condo, ang marina renovations, ang mga high-end retail space. Lahat ay itinayo gamit ang bahagi ng aking kapital. Pinanood ko ang mga quarterly report, dumalo sa mga board meeting sa pamamagitan ng video conference
gamit ang aking corporate identity at bumoto sa mga malalaking desisyon. Walang kaalam-alam si Isabel na sarili niyang kapatid ang pinipitch niya para sa pondo 4 na taon na ang nakalipas. Ipinadala ko ang aking CFO sa mga unang meeting. Pagsapit ng panahon na ako na ang humarap sa boardroom, isa na lang akong mukha mula sa Sikapin Capital na nagtatanong ng mga technical na bagay tungkol sa ROI at market projections. Naging napakagaling niya sa presentasyong iyon. Totoong humanga ako. Iyon ang dahilan kung bakit ako nag-invest. Ngunit naging malinaw din ako sa isang bagay sa aming investor agreement. Ang partnership ay maaaring buwagin na may 90 araw na notice kung ang working relationship ay maging hindi nakatanggap-tanggap. Standard na lengguwahe lang iyon. Halos hindi na tiningnan ng abogado ni Anton. Wala akong intensyong gamitin iyon. Hanggang ngayong gabi, Leah, ang boses ni Mama ang pumutol sa aking pag-iisip. Lumapit siya dala ang kanyang professional smile. Ang ngiting nangangahulugang may sasabihin siyang kritikal pero parang sumusuporta. Nakarating ka. Akala namin hindi ka darating. Inimbita ako ni Ate Isabel. Oo nga. Well, tiningnan ni Mama ang bestida ko na para bang sinusuri ang bawat hibla nito, na agad magpaparamdam sa iyo na hindi ka sapat. Buti naman nag-effort ka. Lumitaw si Papa sa tabi niya. May hawak na scotch. Grabe ang property na to ni Isabel. Marunong talagang mag-invest ang batang yan. Oo nga. Sang-ayon ko. Dapat matuto ka sa kanya. Patuloy niya. Ganito ang pagbuo ng yaman. Real estate, tangible assets. Hindi yung kung ano man yung ginagawa mo sa mga computer. Hindi ko na siya itinama na hindi ko naman sinabing sa computer ako nagtatrabaho. Siya mismo ang nagpuno sapat lang na iyon. Maraming taon na ang nakalipas at hindi na nag-abalang i-update ang kanyang mga assumption. Tandaan ko yan pa, sabi ko. Hinawakan ni Mama ang braso ko, bumubulong. Please, wag mong solohin si Isabel ngayong gabi. May mga importanteng tao rito. Mga potential clients. Nandito lang ako para suportahan siya. Good. That's good. Pero hindi siya mukhang kumbinsido. Lumayo na sila pabalik sa grupo ng mga taong mahalaga. Humanap ako ng tahimik na sulok sa deck at tiningnan ang phone ko. 3 email mula sa aking totoong opisina. Ako ang interim CEO ng isang mid-size investment firm na namamahala ng 42 bilyong piso sa assets. 2 mensahe mula sa aking abogado tungkol sa isang commercial real estate acquisition sa Cebu Business Park. Isang text mula sa girlfriend kong si Alex. Nagtatanong kung kamusta na ang family torture session. Nag-reply ako. Gaya ng inaasahan. Uuwi ako ng 10. Palubog na ang araw sa lawa ng Taal. Pinipinturahan ang lahat ng kulay ginto at ambar. Tunay ngang maganda. May taste si Isabel. Noon pa man, at doon ko narinig. Nandito ba talaga yung kapatid mo? Ang boses ay kay Chloe Sai, isa sa mga kasamahan ni Isabel sa development firm. Unfortunately, magaan pero may talim ang tawa ni Isabel. Sinabi ko naman sa kanya na hindi na niya kailangang pumunta. Pero alam mo naman ang pamilya. Ano nga bang trabaho niya? Parang data entry work, di ba? Honestly, hindi ko alam. Napaka-private niya tungkol diyan. Siguro nahihiya. Nakatayo sila malapit sa bar. Mga 20 talampakan mula sa kinatatayuan ko. Hindi nila ako nakita. Hininaan ni Chloe ang boses. Pero hindi sapat. At nandito siya sa lakefront party mo. Kailangan ko siyang imbitahan. Papatayin ako ni Mama. Kung hindi, pero sinigurado ko sa kanya na professional event to. Huminto si Isabel. Imagine, 28 na siya, pero nangungupahan pa rin sa isang studio apartment. Hay, may mga taong hindi talaga natututo. Exactly. Tumatanggap si Isabel ng champagne flute mula sa isang server. Sinusubukan kong, wag magkumpara, pero mahirap. Pareho kami ng opportunities. Pareho ng pagpapalaki. Pinili ko lang na magtayo ng isang bagay. Pinili niya ang mediocrity. Huminga ako ng malalim. Hindi na ito bago. Narinig ko na ang mga baryasyon nito sa buong adult life ko.
Hindi na dapat ako magulat, pero ang sumunod na bahagi ang tumama sa akin. Ang pinakamasama pa, siguro iniisip niya na abot kamay din niya to balang araw. Na kung magsisipag lang siya sa maliit niyang trabaho, bigla na lang siyang makakabili ng waterfront property. Itinuro ni Isabel ang lawa. Hindi niya naiintindihan na ang tagumpay sa level na to ay nangangailangan ng risk, vision, capital, mga bagay na hindi niya kailanman nagkaroon. Tumango si Chloe na may simpatiya. Siguro mahirap magkaroon ng pamilya na hindi nakakaintindi sa mundo mo. Sobra. At hindi ko man lang siya makausap tungkol sa negosyo kasi hindi niya talaga naiintindihan. Noong Pasko, sinubukan kong ipaliwanag ang aming Taal Lake expansion at ang mga tanong niya ay napaka-basic. Parang mga tanong ng isang taong hindi pa nakakatapak sa isang business class. Ang kabalintunaan ay nakakabingi. Sinuri ko ang bawat aspeto ng Taal Lake expansion na iyon. Ako ang tumutol sa timeline, ang nagpumilit na magkaroon ng karagdagang market analysis. Ang sa huli ay nag-aproba ng final budget na nagbigay buhay sa buong proyekto. Well, masayang sabi ni Chloe. At least ikaw naging successful. 1 out of 2 isn't bad. Nagtawanan sila at lumayo. Sumali sa ibang grupo, malapit sa fire pit. Nakatayo ako roon sandali, nakatingin sa lawa. Ang tubig ay kalmado, sumasalamin sa nagdidilim na langit na parang salamin. Mapayapa, mapanlinlang. Kinuha ko ang aking telepono. Ang text sa aking investment firm ay maikli lang. Initiate withdrawal protocols for Sikapin Capital Investment in Taal Prime Properties. 90-day notice as per partnership agreement. Confirm receipt. Ang sagot ay dumating sa loob ng 40 segundo. Confirmed. Paperwork will be filed Monday morning. Board notification will follow standard procedures. Ibinalik ko ang telepono sa aking purse. Nagpatuloy ang party sa paligid ko. Si Isabel ay nagpakitang gilas, binobola ang mga potential client. Tumatawa sa tamang sandali. Humahawak sa mga braso ng may ensayadong pamilyaridad. Nagbigay ng maikling talumpati si Anton de Leon tungkol sa kinabukasan ng lakefront development, tungkol sa vision at partnership at sa pangarap ng bawat Pilipino na manirahan sa tabi ng lawa. Nanatili pa ako ng 1 oras. Binati ko si Isabel para sa magandang property. Ngumiti ako sa mga kaibigan ng aming mga magulang. Hinayaan ko silang lahat na isipin na ako nga talaga ang taong inaakala nila. Dahil iyon ang estratehiyang pinili ko, 6 na taon na ang nakalipas noong sinimulan kong buuin ang aking yaman. Pinanood ko si Isabel na mag-navigate sa mundo ng may pasikat at pag-arte. Nakita ko kung paano tumugon ang aming mga magulang doon, kung paano nila ipinagdiwang ang mga nakikitang tanda ng tagumpay habang binabalewala ang anumang hindi nila agad maintindihan o maipagyabang. Kaya't pinili ko ang kabilang direksyon. Tahimik akong nagtayo. Maingat akong nag-invest. Gumawa ako ng mga istruktura at entity na nagpapanatiling pribado sa aking pangalan. Nakipagtrabaho ako sa mga abogadong naiintindihan ng discretion, sa mga financial advisor na dalubhasa sa privacy, sa mga CPA na alam kung paano gawing invisible ang yaman. Hindi dahil ikinahihiya ko ito, kundi dahil strategic ako. Natuto ako sa mga pagkakamali ni Isabel, ang labis na paggastos, ang mapanganib na leverage, ang pangangailangan para sa patuloy na validation na humahantong sa mga marurupok na desisyon. Pinanood ko ang henerasyon ng aming mga magulang na magpayaman sa pamamagitan ng pagpapakitang gilas. At pagkatapos, ay pinanood ko ang parehong pagpapakitang gilas na iyon na gawin silang target ng mga kaso, ng drama sa pamilya, ng mga taong gustong makakuha ng piraso ng kanilang pinaghirapan. Pumili ako ng ibang landas. At ito'y naging epektibo. Pagsapit ng 25, nakuha ko ang aking unang tunay na kita, 70 piso mula sa isang tech startup investment. Pagsapit ng 26, namamahala na ako ng pera ng ibang tao. Pagsapit ng 27, itinatag ko ang sarili kong firm. Ngayon, sa edad na 28, mayroon akong sapat na liquid assets,
para bilhin ng buo ang property ni Isabel at may sobra pa para pondohan ang 3 pang development na katulad nito. Ngunit walang nakakaalam niyon at hanggang ngayong gabi, kontento akong panatilihin itong ganoon. Alas, 9:20, natagpuan ko si Isabel malapit sa kusina, nagpapahinga sa pagitan ng kanyang hosting duties. Ang ganda ng party, ate, sabi ko sa kanya. Mukha siyang nagulat na nilapitan ko siya. Thanks! Buti nakapunta ka. Ang ganda ng property. Salamat. Bahagya siyang lumambot. Marahil ay nakonsensya sa mga sinabi niya kanina. You know, Leah, kung gusto mo pag-usapan ang career development o financial planning, I'd be happy to help. I appreciate that. Marahan kong sabi. Pero, okay naman ako. Oh, alam kong okay ka. I just mean, kung gusto mo ng higit pa sa okay, pinanatili kong kalmado ang aking boses. Tunay akong masaya para sa tagumpay mo, ate. This is an incredible achievement. You should be proud. Pinag-aralan niya ako sandali. Marahil ay sinusubukang alamin kung may sarkasmo sa aking sinabi. Nang wala siyang makita, tumango siya. Thanks. That means a lot. Niyakap ko siya para magpaalam. Nanigas siya sa aking mga braso. Marahil ay hindi komportable sa sinseridad mula sa isang taong ilang taon na niyang binabalewala. Nagpaalam ako sa aming mga magulang, tiniis ang komento ni Mama tungkol sa maaga kong pag-alis at naglakad papunta sa aking sasakyan. Ang Toyota Vios ay umandar sa unang subok. Gaya ng dati, pinanatili ko ito dahil maaasahan at dahil walang pumapansin dito. 3 taon ng bayad. Ang rehistro ay nasa personal kong pangalan, hindi sa aking korporasyon. Habang nagmamaneho pa uwi, inisip ko kung ano ang mangyayari sa Lunes ng umaga. Ang notifikasyon ay unang mapupunta kay Anton. Siya ang managing partner. Tatawag siya ng isang emergency board meeting. Re-reviewin nila ang partnership agreement. Matutuklasan na ito ay matibay at maiintindihan na mayroon silang 90 araw para palitan ang 255 milyong pisong kapital o bawasan ng malaki ang kanilang mga expansion plan. Magkakagulo sila. Tatawagan nila ang ibang mga investor. Marahil ay makakahanap sila ng kapalit na pondo sa huli. Ang Taal Prime Properties ay isang matatag na kumpanya na may magandang fundamentals. Ngunit magiging magastos ito. Ang mga bagong terms ay hindi magiging kasing paborable. At ang kanilang timeline ay magugulo. Maaantala ang mga proyekto. Ang ilan ay maaaring makansela. Ang landas ni Isabel patungong senior partner ay haharap sa isang malaking balakid at hindi niya malalaman kung bakit. Ang investor na umuurong ay nakalista bilang Sikapin Capital Ventures, isa lamang private equity firm na gumagawa ng strategic reallocation. Nangyayari ang mga ganitong bagay sa negosyo, walang paliwanag na kailangan. Nakarating ako sa bahay ng 10:15. Ang aking apartment ay maliit, 900 square feet, 1 bedroom, minimal na gamit. Pumirma ako ng 2 taong lease dahil malapit ito sa aking opisina at dahil mahusay ang seguridad at privacy ng gusali. Ang upa ay 40,000 piso kada buwan na itinuturing ng aking pamilya bilang ebidensya ng aking problemang pinansyal. Ang apartment ay nasa isang gusali rin na pag-aari ko. Binili ko ang buong complex 3 taon na ang nakalipas bilang bahagi ng isang mixed-use real estate investment. Nagbabayad ako ng upa sa sarili kong property management company na nagbabayad naman sa akin bilang may-ari. Ang arrangement na ito ay nagpapanatiling pribado sa aking sitwasyon sa buhay habang nagbibigay ng lehitimong tax documentation. Naghihintay si Alex sa sofa. Nagtatrabaho sa kanyang laptop. Siya ay isang arkitekto, tunay na matagumpay sa sarili niyang karera, at isa sa iilang taong nakakaalam ng katotohanan tungkol sa aking sitwasyong pinansyal. Gaano kalala? Tanong niya. Tinawag niya akong isang mediocre na panghabang buhay na nangungupahan. Napangiwi si Alex. Aray! Sa harap ng mga kasamahan niya sa isang party na nagdiriwang ng property na binili niya gamit ang pera ko.
Anong ginawa mo? Ipinakita ko sa kanya ang text exchange sa aking investment firm. Binasa ito ni Alex ng 2 beses. Hihilahin mo ang 255 million pesos mula sa kumpanya niya. Magdudulot yan ng malaking problema sa kanila. Tiningnan niya ako ng maigi. Sigurado ka na ba dyan? Umupo ako sa tabi niya. 6 na taon akong nagtayo ng isang bagay na totoo. Ginawa ko ito ng tahimik dahil gusto kong iwasan ang eksaktong uri ng drama na kinahihiligan ng pamilya ko. Pinondohan ko ang tagumpay ni Ate Isabel dahil magaling siya at naniniwala ako sa kanyang vision. At ngayong gabi, sinabi niya sa isang silid na puno ng tao na ako ay isang failure na hindi nakakaintindi kung ano ang itsura ng tagumpay. Hindi niya alam kung sino ang pinagsasabihan niya. Iyon na nga ang problema. Dapat alam niya. Hindi dahil sa sikreto akong mayaman, kundi dahil kapatid niya ako. Dapat kilala niya ako ng sapat para hindi gumawa ng mga assumption. Dapat nagmalasakit siya ng sapat para magtanong ng mga totoong tanong sa halip na punan ang mga patlang ng mga konbenyenteng narrative. Dahan-dahang tumango si Alex. So, ito ay higit pa sa pera. Ito ay tungkol sa respeto. Tungkol sa pagiging nakikita. Tungkol sa katotohanang 10 taon niya akong binaliwala dahil hindi ko ipinapakita ang tagumpay sa paraang inaasahan niya. At ngayon, mawawalan siya ng isang malaking investor at hindi niya malalaman kung bakit. Ngayon, maiintindihan niya na ang mga assumption ay may mga kahihinatnan. Nanahimik kami sandali para malaman mo lang. Mahinang sabi ni Alex, I'm proud of what you've built. Ang totoong version, hindi yung performance. Alam ko. At sorry kung hindi ito makita ng pamilya mo. Ako rin. Dumating ang Lunes ng umaga na may kasamang ulan. Nasa opisina na ako ng 7:00. Sinusuri ang mga quarterly report mula sa aking mga portfolio company. Dinala ng aking assistant na si Marco ang kape at ang morning briefing. Ang withdrawal sa Taal Prime Properties ay na-file na. Kumpirma niya. Nagpadala ng notifikasyon ang legal team ng 9 a.m. Inaasahan nating tatawag ang kanilang management. Bago magtanghali, ay route mo sa legal. Standard Investor Relations Response. Naiintindihan. Huminto siya. Family connection ito. Tama ba? Dati. Hindi na siya nagtanong pa. Dumating ang tawag ng 11 Taanas 47A. Si Anton De Leon ang direktang nakikipag-usap sa aking head ng legal operations. Nakikinig ako sa conference line mula sa aking opisina. Ang aking pagkakakilanlan ay protektado ng corporate structure at attorney-client privilege. Propesyonal si Anton, ngunit halatang stressed. Hindi namin inaasahan ang withdrawal na ito. Maaari ko bang malaman kung ano ang nag-udyok sa desisyon? Ang aking abogado, si Attorney Santos, ay napanatiling neutral ang kanyang tono. Ang Sikapin Capital ay nagre-reallocate ng resources patungo sa ibang investment priorities. Ito ay isang standard portfolio adjustment. Mayroon tayong napakagandang working relationship sa loob ng 4 na taon. Malakas na returns, malinaw na komunikasyon. Ang mga numero ay matatag, sang-ayon ni Attorney Santos. Hindi ito issue sa performance. Kung ganoon, ano ito? Nasa gitna kami ng isang malaking expansion. Ang timing ay, ang partnership agreement ay nagpapahintulot ng withdrawal na may 90 araw na notice. Ginagamit namin ang karapatang iyon, katahimikan sa linya ni Anton. Pagkatapos ay, mayroon ba kaming magagawa para pag-isipang muli ang desisyong ito? Mas magandang terms? Inayos na timeline? Ang desisyon ay pinal na. Mas maraming katahimikan. Nai-imagine ko ang mukha ni Anton na nagkakalkula. Iniisip ang cash flow at mga construction schedule at ang mga investor na kailangan niyang lapitan. Maaari ko bang makausap ng direkta ang decision maker sa Sikapin? Pinapanatili ng principal ang mahigpit na privacy protocols. Ako ang autorisadong humawak ng lahat ng komunikasyon. Malaki ang magiging epekto nito sa aming mga operasyon. Naiintindihan namin.
Ang 90 araw na notice period ay idinisenyo para magbigay daan sa transition planning. Natapos ang tawag pagkatapos noon. Propesyonal, simple, mapanira, bumalik ako sa trabaho. Sa sumunod na linggo, wala akong narinig mula sa aking pamilya. Si Isabel ay marahil masyadong abala sa pag-asikaso sa krisis sa investor para isipin na tawagan ang kanyang mediocre na kapatid. Si Mama at Papa ay malamang na abala sa sarili nilang mga alalahanin. Kung narinig man nila ang sitwasyon, inasikaso ko ang aking mga tunay na responsibilidad, pag-aproba ng 160 milyong pisong investment sa isang renewable energy startup, pag-review ng mga proposal para sa isang commercial property acquisition sa Davao, at pagsasagawa ng mga interview para sa isang bagong portfolio manager position. Ang pangalawang tawag ay dumating sa ikasiyam na araw. Si Isabel na. Tumunog ang aking personal na cellphone ng 1:22 p.m. Nasa bahay ako. Nagtatrabaho sa aking laptop habang nagluluto si Alex ng hapunan. Hello? Pagod ang boses ni Isabel. May minuto ka ba? Oo naman. Kasi, kailangan ko lang ng kausap na labas sa business world. Isang taong hindi manghuhusga, ang kabalintunaan ay katangi-tangi. Anong nangyayari ate? Tanong ko. Isa sa mga major investors namin, biglang aatras. Isang malaking gulo. At si Anton, at ako ay nagkukumahog, na humanap ng kapalit na pondo. At, ang dami lang. I'm sorry, mukhang stressful yan. Sobra. At ang pinakamasama, hindi man lang namin alam kung bakit sila aalis. Ayaw nilang sabihin. Ayaw nilang sabihin. Ayaw nilang sabihin. Puro corporate speak lang tungkol sa reallocating resources na para bang hindi namin naibigay lahat ng ipinangako namin. Baka negosyo lang talaga. Bumuntong hininga siya. Ewan ko. Siguro tumatawag ako kasi gusto kong makausap ang isang taong hindi ako tatanungin tungkol sa investor relations at backup plans. At Diyos ko, parang ang sama ko naman, no? Nagrereklamo ako tungkol sa mga problema sa negosyo sa iyo. Okay lang. Hindi okay. Sigurado may sarili ka ring mga pinagdadaanan. Ni hindi man lang kita tinanong kung kamusta ka. Maayos naman ako. Good. That's good. Isa pang katahimikan. Listen, tungkol sa party, noong nakaraang linggo, sana hindi ako naging masyadong abala. Halos hindi tayo nakapag-usap. Busy ka ate. Naiintindihan ko, kahit na kapatid kita. Dapat mas naglalaan ako ng oras. Isinara ko ang aking laptop. Ate, pwede ba kitang tanungin? Oo naman. Ano sa tingin mo ang trabaho ko? Halatang nabigla siya sa tanong. Ano? Sabi mo may kinalaman sa consulting, di ba? Kailan mo huling tinanong sa akin ang tungkol dito? Katahimikan. Hindi kita sinusumbatan, patuloy ko. Tunay akong nagtatanong. Kailan mo huling tinanong sa akin ang isang totoong tanong tungkol sa karir ko? Hindi. Hindi ko alam. Noong college pa siguro. Lagi kasing parang pribado ka tungkol diyan. Naging pribado ako. Kasi parang walang interesadong malaman. Gumawa kayong lahat ng sarili ninyong kwento tungkol sa buhay ko. At paglipas ng panahon, mas naging madali na lang na hayaan kayong paniwalaan ang gusto ninyong paniwalaan. Lia, anong pinagsasabi mo? Tinawag mo akong isang mediocre na panghabang buhay na nangungupahan sa party mo sa harap ng mga kasamahan mo. Ang matalas niyang paghinga ay nagsabi sa akin na hindi niya alam na narinig ko. Sinabi mo na pinili ko ang mediocrity, na hindi ko naiintindihan ang tagumpay sa level mo. Na nagtatanong ako ng mga basic na tanong dahil hindi pa ako nakakakuha ng business class. Lia, ako, hindi ko sinasadya. Sinadya mo. Iyon ang paniniwala mo tungkol sa akin. Iyon ang pinaniwalaan ninyong lahat sa loob ng maraming taon. Sorry. Diyos ko, I'm so sorry. Hindi ko dapat sinabi yon. Nagsosorry ka dahil narinig kita, hindi dahil sinabi mo. That's not fair.
hindi ba? Pinanatili kong kalmado ang aking boses. Ate, 10 taon mong inassume na failure ako dahil hindi ko ipinapakita ang tagumpay sa paraan na ginagawa mo. Hindi ka kailanman nagtanong ng totoong tanong. Hindi ka nag-abalang tingnan kung ano talaga ang meron. Nagdesisyon ka na lang na ako ang disappointing na kapatid at nagpatuloy ka sa buhay mo. Hindi kita tinitingnan bilang disappointing. Oo. At ganoon din si mama at papa. Ako ang cautionary tale na binabanggit ninyo kapag gusto ninyong gumaan ang pakiramdam ninyo sa sarili ninyong mga desisyon. Hindi yan totoo. Kung ganoon, sabihin mo sa akin ang 3 bagay tungkol sa tunay kong career. Hindi yung inaakala mo, kundi yung talagang alam mo, katahimikan. Hindi mo kaya. Mahina kong sabi. Dahil hindi ka kailanman nagmalasakit na magtanong, Leah, please. Sorry na. Talaga. Hayaan mong bumawi ako sa'yo. Pwede tayong mag-lunch tapos pwede mong ikwento sa akin ang tungkol. Hindi ko kailangan na bumawi ka. Ang kailangan ko ay maintindihan mo na ang mga assumption mo ay may mga kahihinatnan. Anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, may mga taong pinipiling buuin ang kanilang tagumpay ng pribado. May mga taong hindi nangangailangan ng pagkilala o performance o patuloy na validation. May mga taong masayang-masaya na minamaliit sila. Hindi ko maintindihan. Alam ko. Iyon na nga ang problema. Binaba ko ang tawag. Lumitaw si Alex sa pintuan. Mukhang matindi yon. Nagsorry siya. Anong pakiramdam? Walang laman. Sorry siya. Dahil narinig ko siya. Hindi siya sorry. Dahil sinabi niya. At wala pa rin siyang kaalam-alam kung sino talaga ang kausap niya. Sasabihin mo ba sa kanya? Pinag-isipan ko ito. Hindi. Bakit hindi? Dahil ang aral ay hindi. Ang kapatid mo pala ay mayaman. Ang aral ay gumawa ka ng mga assumption tungkol sa isang taong sinasabi mong mahal mo at mali ang mga assumption na iyon. Kung sasabihin ko sa kanya, ang totoo ngayon, mahihiya lang siya. Hindi siya tunay na matututo ng anuman. So, iniisip lang niya na bigla na lang umalis ang Sikapin Capital sa pinakamasamang panahon. Business happens. Umaatras ang mga investors. Haharapin niya yan. Makakahanap ng bagong pondo at magpapatuloy. Pero baka maalala niya ang pakiramdam na ito sa susunod na matukso siyang gumawa ng mga assumption tungkol sa halaga ng isang tao batay sa panlabas na anyo. Umupo si Alex sa tabi ko. Mas mapagpatawad ka kaysa sa akin. Hindi ko siya pinapatawad. Hinahayaan ko siyang maranasan ang mga kahihinatnan. Lumipas ang 90 araw ng tahimik. Nakahanap ng kapalit na pondo ang Taal Prime Properties, bagaman hindi kasing paborable ang mga terms, at 2 proyekto ang kinailangang maantala. Naging senior partner si Isabel, ngunit hindi nakuha ang full promotion na inaasahan niya. Tumawag ang mga magulang ko minsan sa panahong iyon. Iniimbitahan ako sa Sunday brunch. Tumanggi ako. Tinanong ni Mama kung okay lang ang lahat. Sinabi kong busy ako sa trabaho. Anong trabaho? Tanong ni Papa sa background. Sa 91 na araw, kumpleto na ang capital withdrawal. Ang investment ng Sikapin Capital sa Taal Prime Properties ay opisyal nang nabuwag. Inilipat ko ang 255 milyong piso sa isang bagong proyekto, isang sustainable housing development sa Palawan na mas naaayon sa aking mga pinaniniwalaan. Tumawag muli si Isabel ng gabing iyon. Naayos na rin sa wakas. Yung sa investor, sabi niya, nakahanap kami ng bagong pondo. Mahirap, pero nakaraos. That's great. Masaya akong naayos nyo. Oo. Huminto siya. Pinag-isip ako nito ng maraming bagay tungkol sa mga prioridad at kung ano talaga ang mahalaga. Masyado akong nakatuon sa pagpapalago ng negosyo, sa pagiging senior partner, sa pagpapatunay ng isang bagay sa lahat. At napagtanto ko na hindi ko na alam kung ano pa ang pinapatunayan ko. Mukhang magandang pagninilay yan. Siguro ang gusto kong sabihin ay,
Gusto kong maging mas mabuting kapatid sa'yo. Gusto kong malaman kung sino ka talaga. Hindi yung version na ginawa ko sa isip ko. I appreciate that. So, baka pwede na tayong mag-lunch. Tapos ikwento mo sa akin ang totoong buhay mo. Hindi yung gawa-gawa ko lang. Pinag-isipan ko ito. Sige, talaga? Talaga. Pero, Ate Isabel, hindi ko kailangan na humanga ka. Ang kailangan ko ay maging interesado ka. Magkaiba yun. Naiintindihan ko. At, Lia, bakit para malaman mo lang, mahal kita. Kahit na napakasama kong ate minsan, alam ko. Nag-set kami ng petsa para sa tanghalian sa susunod na Martes. Hindi ko alam kung darating siya na may tunay na interes o kung ito ay isa na namang performance, ngunit binigyan ko siya ng pagkakataong bumawi. Kung ano ang gagawin niya sa pagkakataong iyon ay nasa kanya na. Ako naman, bumalik ako sa tahimik na pagtatayo sa paraang strategic sa sarili kong mga tuntunin. Dahil ang pinakamagandang ganti ay hindi ang piliting kilalanin ng isang tao ang iyong tagumpay. Ito ay ang magtagumpay. Nang lubusan na, ang kanilang pagkilala ay nagiging walang kaugnayan at iyon mismo ang aking nagawa.